Gagawa tayo ng trending na champorado sa murang halaga at tsak naman na swak lang sa inyong budget na talaga magugustuhan ng inyong mga chikiting. Wow! Kumuha lang ako ng malaking tasa na sa tingin ko ay pwedeng paghulmahan ng tinunaw kong tsokolate. Gumamit ako ng cling wrap dito dahil sa tingin ko makakatulong to para mas madaling i-unmold ang chocolate kapag natuyo na sa ref. Kaya lang tinanggal ko din dahil hindi rin naman siya kumakapit dun sa aluminum foil. Alam ko naman na mangyayari yun, kaya lang pinagpilitan ko pa rin na sayang lang tuloy. Siguro naman uubra na tong aluminum foil na gagamitin ko dahil yung mga chocolates na naman na binibili natin sa mga store is nakabalot din naman ng ganito. Kinuha ko na pala dyan mga yung natira kong chocolate bar na ginamit ko sa paggawa ng fondant cake ko last time. So, ito yung ginamit ko. Beryl's po yung brand niya. At dark chocolate compound po ito para hindi naman siya sobrang tamis. Para balance pa rin siya dahil medyo katamisan na nga yung champurado natin. Gagamit lang tayo ng mga kalahati dito mga dahil tansyado ko naman na sa isip ko ay mga kalahati lang ito yung mga gagamit natin. Sinimulan ko na nga ditong hiwain itong mga chocolate sa maninipis lang na hiwa at hanggat maaari mas maganda, mas durog para mas madali siyang matunaw. Gamit lang tayo ng mga kalahati dito dahil ayoko rin namang kumapal yung chocolate na ilalagay ko dun sa aking dome na ginawa. Ang kailangan ko lang ay tamang nipis lang para kapag binuhas yung gatas ay hindi ganong katagal mabutas yung ating dome na chocolate. At ere na nga po, nagpakulo na ako and I'm using double boiler method kung saan magpapakulo lang po tayo ng tubig and then kapag kumulo na tulad po niyan ay ipapatong na lang po natin itong ating lagayan. Importante po mga na hindi po dapat sumayad yung puwetan ng ating bowl sa tubig na kumukulo dun sa ilalim para maiwasan yung pagkasunog ng ating chocolate. Mabilis lang naman po yan mag-melt, hayaan nyo lang po at huwag nyo pong haluin agad. Kapag nakita nyo na po na nag-uumpisa ng matunaw yung ating chocolate, ay hanguin nyo na po siya dito sa ating mainit na tubig. Huwag nyo pong hayaang ma-overheat dahil kapag nag-oily na po yung ating chocolate, ay papangit na po ang consistency niyan. Hindi nyo ma-achieve yung magandang pagkatigas para sa ating dome. Kapag kasi na-overheat yan mga at nag-start na siya mag-oil, hindi nyo na ma-achieve yung tamang consistency or pagkatigas dun sa gagawin nyo. At kapag nakita nyo na ito mga na ganyan na yung inyong chocolate, ay pwede nyo na siyang halu-haluin at hanguin nyo na agad yan sa apoy dun sa pinakukulong tubig dahil importante po na hindi nga po siya masunog at lumabas yung oil niya. So mga ganito lang kadali, nilagay ko na yan lahat dyan. Konti lang yung kailangan ko kasi kailangan lang naman is manipis yung magawa ko. Pero dapat hindi siya mabiyak. So, ang gagawin ko dyan is magdo-double coating tayo. Pero ito yung first coating natin. Paikot-ikutin nyo lang po yung tsokolate sa loob. Kailangan masakop niya yung buong dome. Ayan po. Kailangan lahat po yan ay makoveran ng chocolate para walang maging problema kapag tinanggal nyo na yung foil sa chocolate para hindi siya mabiyak. So, itaktak nyo lang yung excess na chocolate din magagamit nyo po yan ulit mamaya para sa second coating. After ko yan itaktak, nilagay ko na po yan sa freezer. Nagantay lang ako mga 2 minutes. Ayun, at tumigas naman na siya agad. After nun, dinouble coating ko na siya. Ayan. Yung natira kanina ay dinouble coating ko. Hindi ko na yan tinunaw pa ulit mga dayha kasi hindi naman kailangan tunawin ulit yung chocolate. Kahit tumigas siya ng konti, mas okay yun para hindi na rin kayo mahirapan. Ayan, ini-spread ko lang yan sa loob. Tas tinibayan ko lang yung mga details dyan na medyo manipis para kapag tinanggal ko yung cover sa likod, yung foil, ay hindi na ako mahirapan or hindi siya mabiyak kasi sayang naman yung effort at yung time ng paggawa. So, uulit tayo sa umpisa. Kaya kailangan lagyan nyo yung yan, yung pinakagilid na yan, yung kasi hindi dapat manipis yan dahil yan yung una nating tatanggalan ng foil. So, yan yung mapupwersa. So, ayan, nagpahid lang ako ng konti sa pinaka loob sa ilalim. So, di ba sakto lang mga yung ating ginawang chocolate? Kalahati lang, saktong-sakto lang siya. Hindi siya sobra, hindi siya kulang. Tapos mga meron ako nakitang champurado na ready to cook na siya. So, mga 8 to 10 minutes lang naman lulutuin to. Pero, tipid siya kasi 5 bowls na siya. Hindi to sponsored ha. Kasi tinatamad talaga akong magluto dahil medyo malaki yung magagastos pag ako yung nagluto. Saka ang mahal ng kokwa, mga day. Ginto ang kokwa ngayon. So ito ay hindi ako nagkakamalan yan sa 40 plus lang. 38, mga 40 plus, mga ganun ha. Kasi nawala ko agad yung resibo eh. Saka may malagkit talaga siya oh.
So, nakakatuwa lang dahil sa murang halaga, 5 katao na yung pwedeng makakain. So, tipid talaga. Kasi tinatamad din ako magluto at the same time. So, sa mga instant tayo kumapit. So, ayan mga day, halo lang kayo ng halo para hindi siya magdikit dun sa puwetan. Dahil yung sa akin kasi manipis lang yung aking nilutuan eh. So, ayan na siya. Kumukulo na siya mga day. Hindi ko nga pala sinunod yung 5 cups na sinabi dito sa instruction ha. Lang ako, mga 4 cups kasi gusto ko mas malapot sana. Dahil yung consistency dun sa napanood kong video dun sa mga ibang vlogger na nakita kong kinakain nila is medyo malapot talaga. So, kailangan ko ma-achieve yung ganun. So, nag 4 cups lang ako. Kasi, yung pinaka pang 5 cups dun is yung gatas na ibubuhos natin, no? So, ayan, nakita niyo yung consistency ng aking champoradong niluto. Ang ganda. So, ito na. Magtatanggal na tayo ng foil. So, ayan mga day, ang bilis lang kasi para ka lang nagtanggal ng chocolate na, alam mo yung nagbukas ka ng imported chocolate na may foil, ganon. So, ayan, effective ang ginawa ng Inday. So, yun yung sinasabi ko sa inyo mga day, yung pinaka gilid sa unahan, yun yung kailangan nating tibayin kasi kapag manipis yan at nag-crack yan, tuloy-tuloy yan hanggang doon sa ilalim, pababa. So, alam nyo na, magka-crack yun. So, ito, dahil sa natibayan natin yung mga gilid-gilid niyan, walang kahirap-hirap at nakikita ko na talaga na magtatagumpay itong gagawin kong video na to. Hindi tayo ulit. So, congrats sa akin, no? Congrats sa atin. Sana, kapag trinay nyo, ay hindi na kayo mag-ulit-ulit pa. Basta sundan nyo lang yung sinabi ko sa inyo, yung instruction na nabanggit ko sa video kanina. So, ayan, sinukat ko mga medyo malaki yung aking mangkok. So, maliit yung aking dome. Pero okay lang yan. Pag-adyain na lang din natin para lang maitawid tong video na to at para mapamangha ko yung aking panganay. So, gumamit lang pala ako dito ng powder milk na nabibili sa tindahan. Merong 12 by 15, depende sa brand na gusto nyo. So, murang-mura lang, guys. So, ito na yung anak ko, ngiti-ngiti na siya. Hindi niya alam na may ibubuhos na gatas. Akala niya nakaganyan lang yan. Excited ka na? So, ayan na, nung bibuhos mo na yung gatas, mga mas maganda kung meron kayong mas makipot yung nguso ng lagayan para kapag binuso yung gatas is talagang maganda yung flow. Wala kasi kaming ganun. So, itong video na to is for budget friendly lang na DIY na para lang ma-experience natin yung ganyang trending na champorado na may chocolate dome sa ibabaw. So, ayan, namangha yung anak ko dyan. O, yan. Nagtatanong siya kung paano ko daw ba nagawa yan. Siyempre, baker ang kanyang mama. As long as kaya kong gagawin ko. At para din naman sa kanila, di ba? Para sa core memory nila. Na, ay, nalutuan ako ng mama ko ng ganito. So, wish ko lang, no, maalala nila yung paglaki. So, yun lang naman ang aking goal is para magkaroon kami ng memories, banding ng aking chikiting. Ayan. So, hinalo-halo ko mga magandang consistency ng champorado, ha. Ayan. Medyo lumabnaw kasi nga dahil sa gatas. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, pang 5 cups na siya. So, ayan. Let's eat. Lasa na. Ano lasa? Ano lasa? Sarap. Sarap. Siyempre napadagdag ng sarap yung chocolate.